po sila and ano po yung relationship niyo with Agnes? I'm pretty, sa nabiligin pa ako yung isa siya yung manager ko. Si Vicky yung isa sa tao pero nagtiwala na kaya ko. Sobrang organized ka. Sobrang bait. Sabi ko nga sa kanya nung bago sa modelo, bumasa ang letter sa natin. Hindi siya boss, hindi siya friend. Parang sister ko talaga. Parang hindi. Kasi lagi nandyan, kahit na nandun, alam mo yun, di kaya. Sabi ko, magkaka-diabetes na kami, kakapadala mo rin chocolate. Kasi lagi kami chocolate, kasi sobra. Tapos, nagpapadala ng pagkain sa bahay. Mas ang gusto lang naman na papadala ko kasi locker. Mga quick things. Ano lang gusto niya papalit sa kachicharong. Ang gusto sa hindi. Wala akong sabi ko dito. Sobrang bait, sobrang generous lahat. Kaya nalungkot din ako nung nag-isa ako ko ng Germany. Pero yun na kaya sa kanila din naman. Sobrang sakit yung nalaman ko na kasi siya sa pinawagan ko ng kaya. Pinakamasakit yung nalaman ko sa best. Kasi early morning, parang may kaya na tutulog pa. Sabi ko, hindi na ako actually sa office message 30. Sabi niya, may sasabihin ako sa'yo, sabihin ko ba niya sila. Yun yung bagay. So, ako si Marcy. Friend ako ni Ate Arlene. The reason na nakilala ko si Nikki dahil kay Ate Arlene. So, kulit na kami. We do have some encounter. Pero about work, limited lang siya. Pero mas lalo ko nakilala si Nikki dahil kay Ate Arlene. Kasi siya talaga yung parati kong kasama. And then, nagkukwento siya like how Nikki is like guiding her nung mga bago pa siya na boss na si Nikki. Until such time na pumunta si Nikki sa Germany, hindi pa rin na uubos yung kwento ni ate of how good and kind Nikki was sa past nila, even until now. So, nung pumunta ako ng 2023 sa Germany for a business trip, isa si Nikki at saka si Hazel yung nag-meet sa akin. And that was the time talagang na-feel ko na I'm at home kasi kasama ko sila. Tapos nag-dinner pa kami and we had a good conversation also in terms of how Henkel is in terms of the headquarter. Kasi first time kong pumunta ng Germany tapos wala akong kasama. So si Nikki at si Hazel yung nag-guide sa akin doon sa Germany. And then, in 2024, bumalik ako ulit sa Germany. Vividly na ako na sobrang happy niya nung binigay kong pasalubong sa kanya. So may mga pinadala ni Mami na mga favorite niya. So sobrang happy siya kasi siguro it's been a while na hindi siya nakatikim ng chicharon bagnet ata yung favorite niya. Tapos yung mga pansit kanto, yung mga gano'n. So happy siya, and then nag-dinner din kami. Tapos, 2 weeks kasi ako doon. So first week, nabigay ko yun. Tapos nung pagpunta ko ng Bratislava, nalaman ko na na-stroke daw si Nikki. So parang that night na nalaman ko, parang nag-guilty ako na ako yung dinala ko galing sa Pilipinas na mga chichirya, mga chicharon. Ayun yung reason. So parang that night, nag-iisip ako na baka yung reason na bakit nagaling siya. Although, syempre, iniisip ko din na I don't know kung may mga ibang triggers din. Pero I was just praying na sana maka-recover siya. And then, here comes 2025, balik ako ulit ng Germany. And I know that si Nikki hindi pa siya so well. Pero sobrang na-touch ako kasi nag-travel siya sa apartment niya. Pumunta kami dun sa venue na pinag-set ni Hazel para mag-dinner kami. And I was so
niya pa rin nagkukwento siya, house life, after na nagpapagaling siya, gano'n. So we're wishing na naging well talaga siya kasi sinasabi niya na gusto niya na bumalik sa work. In which na-feel namin na talagang na-miss niya na mag-work, yung gano'n. So that was the time na ano pa kami, sumabay pa siya sa amin. Sa tren, pinasakay niya pa kami bago siya sumakay. At sabi ko, kakayanin mo ba na na ikaw lang mag-isa? Tapos sabi niya, kaya naman kasi no choice. Like, kinukwento niya yung namamalengke siya, bumibili siya ng food, nagluluto, and all. So sobrang sabi ko, this person is really had a very strong soul na talagang fighting siya. Yung tipong gano'n. And then, here comes nung nabalitaan ko na, that was Monday, pinakwento sa akin ni Miss Carol na wala na si Mickey. So parang sobrang sad yung time na yun. Kasi alam namin na she's really fighting to live for the family and syempre for the colleagues and friends maybe. So, sobrang hindi ko ma-explain yung feeling. And then, in the afternoon, that day na nalaman ko namatay si Mickey, that was also the time na namatay yung brother-in-law ko. So parang, I'm driving home na parang sinasabi ko sa sarili ko, ano nangyayari? Bakit ganito yung level of sadness na meron at this day, on this day. So yun yung parang sabi ko, life is short and life is unfair, pero this is something that we need to face. Parang ganun. So, yun lang, Mickey, salamat sa time. I just like to re-echo, sabi nila kanina, you're so kind, yes, you're indeed so kind, very thoughtful. Every time na umuwi ako ng Pilipinas, may padala ka talagang milk ka, at saka yung malaki pa yun, sabi na ni ate na parang magda-diabetic na kami dahil sa padala mo. So,